Aprobado na ang pagtaas ng presyo ng kape, patis at kandila. Ang kinatatakot ang pagsunod ng ilang Noche Buena items lalo't bare months na. Pero ayon po sa DTI, kahit pa may problema sa port congestion, di pwede yan. Umaaksyon live si Sean Yao. Sean? Martin Cheryl, nanganganib nga na mas lumaki ang gastos natin ngayong Pasko dahil sa nakaambang dagdag presyo sa mga bilihin. Isa na naman sa sinisisi ang port congestion. Pero nilinaw ng DTI, walang dahilan para magtaas ng presyo. Ilan buwan nang pinoproblema ang port congestion sa Maynila. Bagamat tuloy-tuloy ang pagpapaluwag sa mga pantalan, nagbabala ang mga eksperto sa epekto nito sa presyo ng bilihin lalo na ngayong bare months. Ayon sa DTI, normal lang ang price hike tuwing holiday season. Pero hindi raw dapat sobra-sobra ang dagdag, partikular sa canned goods, processed meat at Noche Buena items. Ang nakikita natin, medyo indicative na rin yan dahil medyo 6 months na tayong may port congestion. No? So naka-reflect na dyan yung mga presyo. Pero kung titingnan nyo sa overall, yung dagdag ng cost ng transportation, relatively naman maliit po yun. Unti-unti na rin daw kasing umaayos ang sitwasyon ng port. Sa katapusan ng Setyembre, maglalabas ang DTI ng Suggested Retail Price List. Kasama sa aprobadong dagdag singil ay ang ilang brand ng kape, patis at kandila. Pero ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, mukhang hindi maipapangako ng mga manufacturer na walang anumang pagtaas ng presyo sa holiday season. Some manufacturers have mentioned that they probably have to increase their prices, no? But we're not saying to worry kaagad. What we're saying lang is yun na nga, some of these things cannot be helped. 8 to 12% ang presyo ng processed goods ang posibleng itaas. Ayon naman sa Philippine Association of Meat Importers, 15% ang posibleng itaas sa presyo ng ham dahil sa mas matagal daw itong maiimbak sa port. Kaya naman pinag-aaralan na ring maglabas ang suggested retail price para sa manok at baboy. Martin Cheryl, ilalabas na ng DTI ang listahan ng SRP o Suggested Retail Price bago magtapos ang Setyembre. At bagamat tutok ang DTI sa pagmamonitor sa presyo ng basic goods at paglalabas ng mga ito sa port, posibleng maapektuhan pa rin ang pangkalahatang galaw ng ating ekonomiya pag nagpatuloy ang port congestion. Balik sa inyo. Maraming salamat, Sean Yao. Nagulat live mula sa Maynila. Kahapon, ibinalita natin ang posibilidad na ilipat ang Anda Monument na nasa Bonifacio Drive. Ang tanong, sino si Anda? Yan ang sasagutin ni Profesor Danton Remoto. Prof? Hindi yan pera ha, yung Anda na yan. Balak daw ilipat ng gobyerno ang Anda Monument sa rotonda ng Bonifacio Drive sa Maynila para mabawasan ang traffic dito sa port area. Pero sino nga ba si Simeon de Anda na galing sa Espanya? Siya po ay ka-41 Governor General ng Pilipinas. Pero bago po yan, lumaban siya sa paglusob ng mga British sa Maynila noong 1762. Nang matalo ng mga Briton ang mga Kastila, nag-organize siya ng mga gerilyang Tagalog at Kapampangan. Pero hindi lang atapang tao itong si De Anda. Abay, gusto rin niyang wakasan ang paghihirap ng mga Indio sa Pilipinas. Kaya nireport niya ang kalunos-lunos na kondisyon ng mga Pilipinas sa hari ng Espanya. Dahil dito, nahirang siyang Governor General noong 1770 hanggang mamatay noong 1776. At hanggang 1871, minungkahi ni Governor General Maria de la Torre ang patatayo ng monumento para kay De Anda. Ang original monument tinayo sa tabi ng Ilog Pasig pero nasira noong World War II. Ginawa ulit ito, nilipat sa lokasyon ngayon sa rotonda ng Bonifacio Drive. Noong 2012 naman po, nirekomenda ng National Historical Commission ang palipat ng monumento na De Anda sa Maestranza Plaza sa loob ng makasaysayang Intramuros. Sana ito na huling paglipat sa monumento ni Governor General De Anda. Dapat natin siyang maalala dahil minahal po niya ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Sa celebrity action na po tayo, mga kapatid. Ito may kakaibang buwelta si Justin Bieber ng Mabu. Ayan, sa isang fashion event. Ang singer po, ayun, abay naghubad ng damit sa stage hanggang sa underwear na lang ang natira. Kala ko pati yung tinanggal eh. Di lamang po yan ha, may mga macho pose din siya. Nabitin yun ah. May paliwanag naman po si Justin sa Twitter. Sabi raw kasi ng lola niya, kabaitan ang dapat isukli sa mga bumamatikos. At kung di pa ito sapat, maghubad na lang. Pinasilip ng direktor ng upcoming movie na Batman vs. Superman ang litrato ng bagong Batmobile. Saan na? Tingnan mo. Tinawag itong Real Batmobile ni Zack
Snyder. Pero matagal pa ang hihintayin ng fans bago makita ang pag-andar niyan sa pelikula dahil sa March 2016 pa ito ipapalabas live. Wow. Gagawin mo ba yung pagbinuka? Suklian mo daw ang kabaitan. Kaso Maghuhubad ka ba? Pag binu nila ako dito. Yeah. Ayun na, sige. Paghandaan mo, ha? Oh, Paghandaan sige. mo. Sige. Mga kapatid, yan po ang maaksyong balita ngayong gabi. Para sa tuloy-tuloy na panonood ng balita, pumunta lamang po sa news5.com.ph, ang nangungunang news video portal sa Pilipinas. Ako po si Cheryl Cosim. Ako po si Martin Andanar. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.